Libo-libong bagong Pilipinas Presidential Scholars ang nagulat at natuwa sa natanggap nilang tulong pinansyal mula sa pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ginanap na ceremonial turnover ng Socio-Civic Projects Fund Financial Assistance sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila, personal na pinangunahan ni PBBM ang pagbibigay ng ayuda sa 4,426 na presidential scholars mula sa 6 na distrito ng Maynila. Bawat scholar ay nakatanggap ng 20,000 piso na financial assistance upang makatulong sa kanilang pag-aaral, matrikula at iba pang pangangailangan sa eskwela. Hindi tumitigil si Pangulong Marcos na tulungan ang lungsod ng Maynila. Tayo ngayon ay nagkikita-kita, nagkakasama-sama, dala ng panibagong tulong ng Office of the President through the leadership of President Bongbong Marcos sa kanyang Presidential Scholar and Financial Assistance as additional budget for every barangay. Mangyari ba, Mr. President, I would like to also inform you today, since yesterday, is the second tranche of your bigas bawat mamamayan program sa lungsod ng Maynila. Dinideliver po ngayon sa lahat, lalong-lalo na sa mga manggagawa na nasa loob ng Maynila. Kaya po, mga batang Maynila, sabay-sabay natin salubungin ng masigabong palakpakan at mainit na pagtanggap sa lungsod ng Maynila ang ating minamahal na Pangulo ng Bansa, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Presidential scholars mula sa Barangay 128 na kumakatawan sa unang distrito ng Maynila. Maraming salamat po. Mula naman sa Barangay 199, kumakatawan sa mga presidential scholars ng ikalawang distrito ng Maynila. Maraming salamat po. Ngayon naman mula sa Barangay 349 na kumakatawan sa mga presidential scholars ng ikatlong distrito ng Maynila. Maraming salamat po. Susunod ang mga presidential scholars mula sa Barangay 576 na kumakatawan sa ika-4 na distrito ng Maynila.
At mula naman sa Barangay 649, ang ating mga presidential scholars na kumakatawan sa ika-5 distrito ng Maynila. At ang panghuli, mga presidential scholars mula sa Barangay 631 na kumakatawan sa ika-6 na distrito ng Maynila. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon naman po, ating pakinggan ang mensahe ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. Ating Mayor, Mayor Isko, at ang ating Vice Mayor, ating Congressman, lahat ng mga konsehal, lahat ng mga barangay chairman, at lalong-lalo na ang ating mga presidential scholar na nandito ngayon lahat. Papaliwanag ko lang po, ang sadya ko lang naman po rito ay tiyakin na talaga namang ang programa namin, ang tawag namin ay bawat bayan ay makikinabang. Ito po ay tulong at para nakipag-ugnayan po tayo sa local government. Kaya ang mga pondo na nasa national government ay binabana po namin ang local government na po ang humahawak para mapabilis. Ganito pong nangyari dyan. Alam nyo po, meron kasing pondo dati pa na tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Yun po ay para talaga sa local government yun. Ngunit sa nakaraang ilang taon ay hindi po masyadong nagagamit para sa local government. Kaya sabi ko dapat panahon na talaga na dapat magamit na natin para bigay natin sa local government para naman merong gagamitin na pondo ang local government. Diyan po nabuhay yung nabanggit po ni Mayor Isko. Yan po ang programa na nagbibigay ng bigas para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at hindi nakakatiyak sa kanilang pagkakain. At kung minsan yung iba po sa atin, kawawa naman, isang beses lang kumain sa isang araw. Kung minsan, isang beses lamang sa 2 araw. Kaya sabi ko, ang maaari natin gawin para tiyakin na kahit papano, meron silang mailagay sa kanilang pagkainan, ay ibaba na lang natin ang pondong yan. At dahil alam niyo naman po, pagka national government ang gumagawa lahat ng programa, medyo natatagalan. Dahil bababa pa ang mga opisyal, pupunta pa sa isang lugar, magtatanong, magse-survey, sino ba rito ang dapat matulungan, napakatagal po nan. Ay alam niyo po, sanay ako sa local government dahil nagobernador ako ng Ilocos Norte ng 9 years. Kaya sabi ko, bakit pa natin pinapahirapan ang sarili natin? Andyan na ang local government. Nandyan na sila. Gamitin natin sila. Makipag-ugnayan tayo mabuti sa local government upang mapabilis. Kaya ang ginawa po namin, binabana po namin yung pondo. Bahala na ang local government. Mabilis ang pag-distribute. Mabilis ang pagpaabot ng tulong sa ating mga nangangailangang kababayan. Yan po yung LGSF. Ito naman po ay kasama po dun sa programa. Iba namang pondo ang ginamit dito. Tinatawag Socio-Civic Development Program. Ito po ay ang aming ginawa ay may pondo po ang ang national government. Kako, alam ko naman na pagdating ng panahon ay
yung ating mga barangay, pagdating ng panahon na nangangailangan sila ng pondo, kung minsan talagang napakakulang ang pondo. Kaya sabi ko, dapat tulungan natin ang ating mga barangay dahil kung minsan yung pondo hindi na bumababa sa kanila dahil kung saan nagagamit. Dahil siyempre maraming pangangailangan. Kaya ginawa po natin, bawat barangay po ay binigyan natin ng 200,000 piso. Every barangay sa buong Pilipinas. Ang hiniling lang namin sa ating mga barangay official ay yung sa 200,000 yun, yung 100,000 ay gamitin para sa scholarship. Ito po, ay nakita ninyo, namigay po tayo ng mga cheque para sa mga scholar natin. Tawag ngayon sa kanila, mga presidential scholar ngayon kayo. Kaya kailangan pagbutihan ninyo ang pag-aaral ninyo para deserving naman kayo doon bago niyo yung titulo. At sabi namin, mamili kayo sa bawat barangay, mamili kayo ng 5 na estudyante na bibigyan natin ng tulong. Ang piliin ninyo yung mga magtatapos na. Pero baka hindi makapagtapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. At itong tulong na ito ay bibigay natin para naman matiyak na sila ay makapagtapos. Kaya yung 100,000 hinati sa 5 dahil mamimili ng tigli-5 scholar ang bawat barangay. Bawat scholar ay tumanggap ngayon ng 20,000, 20,000 bawat isa para sila ay may gagamitin para sa pag-aaral nila. Ang aking sinasabi sa ating mga presidential scholar ay sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. At napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan. Dahil po, alam naman po natin na pagka nakapagtapos, may hawak na diploma, may hawak na certificate, ang isang tao ay mas maganda ang kanyang kinabukasan. Mas maraming magagawa, mas madaling makahanap ng trabaho, mas maganda ang kinabukasan ng hindi lamang ng estudyante na nag-graduate, kung hindi pati na yung pamilya nila, pati na yung komunidad nila, yung barangay nila, yung lungsod nila, at yung buong Pilipinas. Ito po ay ginawa natin hindi lamang po dito sa Maynila, ginawa po natin ito sa buong Pilipinas. Kaya ang mahalaga rito, sa buong Pilipinas, mahigit kumulang 42,000 ang barangay. So sa 42,000 times 5, labis na, higit pa sa 200,000 ang magiging presidential scholar. Napakahalaga po nito dahil ang kagaya ng sinasabi ko sa ating mga scholar na dapat nilang alalahanin na ang pag-aaral at ang edukasyon ay isang biyaya yan na parang binigay sa inyo dahil pinaghirapan ninyo, nag-aral kayong mabuti, nagkaroon kayo ng magandang edukasyon, meron kayong napag-aralan, marami na kayong nalaman, marami na kayong natutunan, ay magiging mas maganda po ang mga buhay. At yung yaman na yan, yung yaman na binigay sa inyo ng edukasyon, ito po ay yaman na hindi na maaring makuha sa inyo. Nasa sa inyo na yan habang buhay. Araw-araw mararamdaman ninyo kung bakit maganda na magkaroon ng magandang training, magandang edukasyon, dahil po ito ay tutulong nga sa inyong pagpaganda ng inyong buhay. At ito pong yaman na ito, hindi na maaring buwagin, hindi malulusaw yan, hindi na mawawala yan, hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng agawin sa inyo yan. Kaya ito ay napakahalaga para sa amin. Bakit magiging mahalaga para sa isang bansa ang maraming nagtapos na mga kabataan? Dahil po, ang katotohanan talaga ay kami naman
ay wala naman pong forever na nandito na lang kami habang buhay sa darating na panahon. Darating ang araw na kami, na mga liderato ngayon, matatapos na ang aming mga termino, matatanda na kami, magre-retire na kami. Kayo naman ang titignan ng ating bansa na mamuno. Kayo naman ang magiging leader. Kayo na ang gagawa ng mga mabibigat na desisyon. Kaya kailangan ay handa kayo at alam na ninyo ang gagawin. At kayo ay subok na, marami na po kayong napag-aralan at sa ganung paraan, pagagandahin ninyo ang inyong sariling buhay, pagagandahin ninyo ang buhay ng inyong pamilya, pagagandahin ninyo ang inyong komunidad at sa ganung paraan. Kapag naparami po natin itong ating mga scholar, mapapaganda rin ang buong Pilipinas. Kaya po napakahalaga po nito. Kaya gamitin nyo ng mabuti, mapakinabangan ninyo yung 20,000 piso at sa ganung paraan, ito po ay magbibigay sa inyo ng napakahalaga na yaman na magagamit ninyo sa buong buhay ninyo. Ito po ay ang tulong at alam nyo po, dahil nga sa pinanggalingan kong local government, ay sinasabi ko, dapat mas magandang ugnayan ng national government at saka ng local government. Sabi ko, nasasayang ang maraming mga magagaling sa local government. Dapat isama natin sa lahat ng programang ginagawa natin. Kaya po nabuhay yung pong LGSF na sinasabi ko, na nagbigay ng bigas at itong mga scholarship. Sa mga barangay chairman naman, 200,000 ang binigay namin sa mga chairman, 100,000 ay para sa scholar, yung 100,000 na natira, nasa sa inyo na yun. Dahil alam ko naman na sa barangay, ang talagang nakakaalam sa mga pangangailangan sa barangay ay yung chairman. Kaya pinabigyan natin, magbigyan naman natin sila ng konting magamit na pondo para yung mga inisyatibo na nais nilang ilunsad ay makikita natin silang magde-decide, sila ang may kinalaman doon sa kanilang lugar. Kaya yung 100,000 gagamitin ng ating mga barangay official, silang mamimili kung saan ilalagay. Yung ibang lugar, yung ibang barangay, bumili ng bigas para dagdagan yung binibigay ng national at saka local government. Yung iba, nagdagdag ng scholarship. Yung iba, nagkaroon ng proyekto. May barangay, bumili ng motorsiklo. Para yung mga barangay tanod, meron silang gagamitin para paikot-ikot. Yan po ay kaya binigay na namin, sabi namin, may initiative naman ng mga barangay chairman. Pabayaan natin sila mag-decide kung ano yung dapat gawin sa kanilang barangay. At mabuti naman po sa kasalukuyan ay dahil po nababahala kami, meron po tayong mga statistiko na nalalaman yung EDCOM, yung Commission on Education, yung pangalawa, noong 2025, halos 29% ng college student nag-drop out noong 2025. Napakasayang. Ito po ay mga malalapit na magtapos. Kaya't sa ngayon, sa halos 15,000 na po na barangay ang nabigyan ng suporta nitong programa na ito. Dito naman sa Maynila, mahigit 4,000, 4,000 ang magiging presidential scholar dito. At ito ay malaking bagay upang makatulong sa inyong edukasyon. At yan po ang aming magiging programa at tinitiyak po natin na ito ay mabilis bumaba at diretso po sa taong bayan. At hindi dumadaan-daan kung saan-saan pa at sa inyo tuloy-tuloy galing sa national government, ang mag-distribute ang local government, mabilis ang pagtanggap ng ating mga mamamayan. Kaya yan po ang ating programang bawat bayan ay makikinabang. Idagdagan na rin natin ng bawat barangay ay makikinabang. Yan po ang ating programa. Nakakatiyak po ako. Nakakatiyak po ako
na ang ating mga presidential scholar ay mag-aaral na mabuti. Pagsipagan ninyo ito at magkikita ulit tayo kapag may hawak na kayong mga diploma. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang umaga po. Nakita ko po siya sa isang post sa Facebook, tapos po, nag-ask po ako sa chairman namin. Pero chinat po ako nun, tapos sabi po, tawag doon, yun pa, kasama daw po ako, tapos yun po, binigay po sa amin yung mga list ng requirements na kailangan ipasa. Kulang po kami financially po talaga, kasi yung baon po namin na binibigay ng father ko, lahat po kasi kami nasa college na. Si Papa din po, tawag doon, Lalamove driver po. Minsan, hindi po siya nakakabiyahe kasi sobrang init po. Very grateful po and thankful po, lalo na po kay President PBM po. Kasi sobrang helpful po nung 20K na ibibigay sa amin. And talagang makakatulong siya, lalo na po malapit na po akong mag-thesis, ganyan. Bali po, una po, yung chairman po namin is in-announce po sa barangay na yung mga incoming fourth year po this June or this school year po is may chance po na makatanggap dito sa sa program ng government natin na ito nga pong presidential scholars po. Bali po minsan din po kasi ayun po wala din po talaga ganon. Kumbaga kinakapos din po. Kaya po isa po sa mga hirap din yun na dinadanas po namin at saka po para po sa akin malaki po itong tulong na to na mabibigay po sa akin kasi po unang-una hindi na po ako makasagabal pa sa sa parang gastusin po ng magulang ko. Kumbaga ito pong makukuha kong pera po rito. Pwede ko na pong magamit siya para po sa school po. Ganun po. Kung kapusin man po, may huhugutin din po ako. Nagagalak po yung puso ko na makatanggap at napili ako dito sa sa scholarship program ng gobyerno po. Tapos pangalawa po gusto ko lang rin pong taus-pusong magpasalamat sa mga buwis po ng tao na hindi rin po kasi magiging posible ito kundi din po dahil sa kanila. Yun nga po, bali po, yung nursing po yung sa tuition fee pa lang ay mahal na po. Parang 100K sa FEU. Tapos buti naman natataguyod ng pamilya. Matutulungan po ako ng sobra dito kasi mas mababawasan po yung gastos sa lalo na nursing, madaming gamit na kailangan. Nakakatuwa, syempre nakaka-overwhelm, nakakatuwa dahil isa ko kami sa napili bilang isang presidential scholar na talagang napakalaking tulong po na ito at syempre isa ito sa magiging pagdagdag motivation sa amin para mas lalo pa namin galingan ang aming pag-aaral dahil andyan ang national government and local government na sumusuporta po sa mga scholar ng bayan. Napakalaking tulong po ito dahil magagamit po namin po ito for transportation, for food, ganyan. At sa mga pangbili-bili po namin ng books, especially ang UDM po ay nagbibigay po sila ng mga pinapabili po ng mga libro na kung saan magkano rin ng isa may 1,000 din na malaking tulong ito na magamit, especially papasok din yung mga pagbili ng school supplies and mga uniform. Malaking tulong kaya talagang mula nung nabalitaan namin na bumaba sa aming barangay yan ang programa ni PBBM, talagang sa totoo lang gusto namin lahat mabigyan pero limitado, pero siguro sa susunod na panahon mabibigyan lahat ni Pangulong BBM. Thank you so much po, Pangulong BBM. Super helpful po nung 20K na ibibigay niyo para sa amin pong mga incoming fourth year and graduating na po, tas lalo na po magtitesis. To Mr. President po, I commend you po dahil po isa po itong magandang step para matulungan lahat ng mga college students, hindi lang po dito sa Maynila kundi po sa buong Pilipinas. Tsaka salamat po sa mga taxpayers po natin dito sa Philippines. Dahil po sa inyo hindi rin po magiging posible itong programa na to ng Mga diploma.